wika ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa araw-araw. Ginagamit natin ito upang isaad ang ating mga opinyon at damdamin nang sa gayon ay tayo ay maiintindihan ng ating mga nakakasalamuha at nakakausap. Subalit, paano nga ba tayo nagkakaroon ng sariling pambansang wika na ginagamit sa araw-araw? Tara na't ating tunghayan ang kasaysayan ng wikang Filipino na nagmula pa sa panahon ng mga katutubo hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa panahon ng mga katutubo. Sa panahon ng mga katutubo ay ginagamit na ng ating mga ninuno ang mga katutubong wikang katulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa. Sapagkat sa panahong ito ay marugdog na ang palitan ng mga serbisyo at produkto na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng ating mga ninuno ng sarili nilang sistema sa pakikipagkomunikasyon. May sarili rin silang sistema ng pagsusulat na tinatawag na baybayin o alibata. Ito ang sinaunang alpabeto ng ating mga ninuno na pinaghalong salita ng Malayo, China, Arabe, Cambodia at Borneo. Naglalaman ito ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Dumako naman tayo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nabatid nila na maraming mga katutubong wika ang sinasalita ng mga katutubo noon. Kaya't ginamit nila ang mga wikang ito upang palaganapin ang Krisyanismo sa bansa. Kanilang ibinasura ang baybayin at pinakilala ang palatitikang Romano o alpabetong Romano na tinatawag na abecedaryo. Sa panahon ding ito ay nailimbag ang Arte e Diccionario de Tagala taong 1581 at ang kauna-unahang diksyonaryo sa wikang Cebuano taong 1850. Pinag-aralan din ng mga Kastila ang mga katutubong wika upang kanilang malaman ang mga saloobin at opinyon ng mga katutubong Pilipino. Gayon din sa mga Pilipino noon. Pinag-aralan nila ang wikang Kastila sa tulong ng pagtuturo ng mga Kastila ng kanilang wikaing Espanyol alinsunod sa iniutos ng kanilang hari sa Espanya. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa pagdating ng mga Amerikano, wikang Ingles at Espanyol ang itinuturing na opisyal na wikang sinasalita sa panahong ito. Kalaunan ay napalitan rin ng wikang Ingles ang wikaing Espanyol bilang wikang panturo sa sektor ng edukasyon. Sa panahon ding ito ay naturuan ng tamang edukasyon ang mga katutubo sa pamamagitan ng Thomasites, tawag sa mga sinaunang gurong Amerikano na nagturo sa mga katutubo noon. Nahihirapan ang mga katutubo na unawain ang wikang Ingles, kung kaya't iminungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga umiiral na wika ang nararapat na maging wikang pambansa, na isinulong naman ni Pangulong Manuel Quezon, kung kaya't naipatatag ang surian ng wikang pambansa na siyang mag-aaral sa mga katutubong wika sa bisa ng Commonwealth bilang 184. Dito rin nagsimula ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika alinsunod sa kautosang tagapagpaganap bilang 137 taong 1937. Dito naman tayo dadako sa panahon ng mga Hapon. Sa panahong ito ay ninais ng mga Hapon na gamitin ng mga Pilipino ang kanilang mga katutubong wika, partikular na ang wikang Tagalog. Dito rin sa panahong ito ay nabuo ang grupong tinatawag na purista na nagnanais na gawing pambansang wika ang Tagalog at hindi bilang batayan lamang. Dito rin namayagpag ang mga panitikang nakasulat sa wikang Tagalog. Nipongo at Tagalog ang dalawang opisyal na wikang binibigkas sa panahong ito. At nang matapos ang pananakop ng mga Hapon sa bansa, itinuro ang wikang Nipongo sa sektor ng edukasyon. Subalit binigyang diin pa rin ang pagtuturo ng Tagalog nang sa gayon ay maalis ang bakas ng mga Amerikano sa ating bansa. Pupunta naman tayo sa panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Sa panahong ito ay natamasa ng mga mamamayang Pilipino ang kalayaan matapos ang mahabang panahon ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Pinagtibay rin dito ang dalawang opisyal na wika na Tagalog at Ingles. Alinsunod ito sa Batas Commonwealth bilang 570.
Dito sa panahon ding ito ay napalitan ang katawagan ng pambansang wika ng ating bansa. Mula sa Tagalog ay napalitan ito sa katawagang Pilipino alinsunod sa kautosang pangkagawaran bilang 7. At ang panghuli, dumako naman tayo sa kasalukuyang panahon. Sa pagupo ni Pangulong Corazon Aquino noong 1987, mula sa katawagang Pilipino ay napalitan ang katawagan ng wikang pambansa sa Filipino, batay sa Artikulo 14, Section 6 ng Saligang Batas 1987. Hanggang ngayon ay wikang Filipino pa rin ang katawagan ng wikang pambansa, hanggat wala pang dekrito o batas na makapagpabago nito, alinsunod naman ito sa Artikulo 14, Section 7 ng Saligang Batas 1987. Naging mabilis ang usapin ng pagsulong ng wika sa bansa. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong hinuhulma at yumayabong kaalinsabay ng pagdaloy ng panahon at oras sa pamamagitan ng mga makakata at malilikhaing Pilipinong gumagamit dito. Masasabi nating malawak nga ang usapin patungkol sa ating wikang pambansa, kung kaya't kinakailangan nating pagtuunan ito ng pansin at paglaanan ng mahabang panahon upang mas lalo natin maintindihan ang kahalagahan ng ating wika sa ating buhay. Ako si Jamlyn Sentinales, isang Pilipinong mag-aaral. Iyon lamang po. Salamat!